Yo, CS De La Peña, Hopia Makaduday, The Comedy Crew, at welcome sa another session ng Hindi Ito Podcast. Session 11 to, sure na ako. Kasi kaka-record ko lang ng session 10 kahapon. At, kumusta kayo? Medyo sinipag na naman tayo mag-record. Tapos sa susunod na naman, mga ilang linggo na naman tayong walang, walang session. Pero yun, kumusta kayo? Siyempre, bago ko tumungo sa ating pag-uusapan ngayon, o pag-uusapan ko ngayon, kasi mag-isa lang naman ako. Ito yung hirap kapag nagpa-podcast ka mag-isa kasi marami kang pwedeng maisip tas wala kang kabatuhan. Wala akong kabatuhan. Pero nagsasalita lang ako mag-isa, wala akong usap. Pero hindi ko rin, di ba nagpa-podcast naman kami dati ni Raf naman. Dalawa naman kami doon. Maganda na meron kang kabatuhan. Pero sa akin kasi, hindi ako, mas trip kung nakikinig sa kwento. Hindi ako nagsasalita pag may iba nagsasalita. Pero, ito, tuloy-tuloy na lang natin kung ano mangyayari. But, welcome again sa session 11 ng Hindi Ito Podcast. At bago ako tumuloy, syempre po-promote muna ako ng mga stand-up comedy shows ng The Comedy Crew. Syempre, February 16, baka meron sa inyo mga nakikinig dito na mapapadpad sa Singapore. Andyan ang The Comedy Crew, Gris Hunyo, Marlon Tapalord, Yuki Horikoshi, syempre Israel Buenaobra at Alex Calleja sa Riyadi Stadium. Hindi ko pa rin alam kung paano bigkasin. February 16 yan, Sunday and ano pa bang show? February 13 dito naman sa Manila, sa Diliman, sa Mions. Punta kayo. At saan pa yung isa? February 28 sa Turning Tide sa mga taga Marikina. Join kayo sa tawanan dyan, stand-up comedy night. At ayun, sa mga other shows ng The Comedy Crew, upcoming shows, visit www.thecomedycrew.com at www.alexcalleja.com. At speaking of alexcalleja.com, eto na mga men. Sa February 7, mas mauuna pa to sa mga stand-up comedy shows na binanggit ko kanina. February 7, Tamang Panahon. Yan ang Alex Calleja stand-up comedy special. At kung ma-upload ko to, kailan ba? Siguro baka next week ko na ma-upload. Hindi pa naman naabot ng February 7. Pero February 7, or ngayon pa lang, pagkarinig nyo nito, gawin nyo, punta kayo sa Netflix. Pwede kayo pumunta sa Netflix. Tapos, search nyo lang Alex Calleja or Tamang Panahon. Nalabas na sa mga result yun. Top remind me. Para pagdating ng February 7, magno-notify na eto na ang tamang panahon. Yan, tas nood tayo ng stand-up comedy special ni Alex Calleja. At sigurado walang biro. Mag-e-enjoy tayo sa stand-up comedy special na to. Kasi talagang first time ni Alex magkakaroon ng comedy special sa Netflix. At talagang pinaghandaan tong show na to. Makikita nyo naman sa mga teasers kung naka-follow kayo sa kanya or sa The Comedy Crew, may mga teasers na tumatawa yung mga tao. So hindi lang yun yung makikita nyo kasi isang buong oras yun na stand-up comedy. At yun, salamat sa mga tumatangkilik sa stand-up comedy sa Pinas, sa mga manonood ng show ng The Comedy Crew. Mabuhay kayo. At yun lang episode natin. Hindi. Ito na. Ang pag-uusapan natin ngayon ay nilista ko na eh. Ito. Kasi it's about motorcycle naman. Magiging rider. Magiging rider rin. About sa motorcycle naman. Kasi ako hindi naman talaga ako nagmomotor na yung talagang malayuan. Marunong ako magmotor nung nasa Morong pa kami. Tapos nakakarating ako sa mga kalapit bayan lang naman. Barastanay, Teresa. Pinakamalayo ko nang narating, Binangonan. Pumasok ako sa school. Pero yun na yun. Isang beses lang yun. Sa Cardona, nararating rin namin. Pero hindi ako yung talagang nagta-travel. Ngayon, nung nag-start ako ng stand-up comedy,
or actually even before pang mag-start yung journey ko sa stand-up comedy, naisip ko na rin. Kasi nakapanood rin ako ng mga nagpupunta sa kung saan-saan lugar. Tapos nag-start pa yung Sangko Vlogs na pupunta kami sa mga pansitan, may kinakainan kami. Nahihirapan mag-commute. Diba, ang hirap mag-commute, tas medyo mahal yung pamasahe. Pero, isisingit ko lang pala. Meron mga nagsasabi sa akin na, ba't di ka na nagba-vlog, diba? Tapos na ano pa ako na-labelan na vlogger ka, diba? Actually, hindi ko naman talaga ginusto maging vlogger. Naging trip lang naman yun kasi, diba nung una, ang ginawa kong content, si Ice kasi, si Ira, mahilig manood ng nung si Mami, nakalimutan ko na. Yung lagi niyang pinapanood na vlogger na kung saan saan nagpupunta, tapos salamat sa panonood. Oh, si Mami Jam, ayun si Mami Jam, lagi niyang pinapanood. As naririnig ko. So ang ginawa ko, gumawa ko ng video na parang spoof lang. Hindi naman talaga intention na mag-vlog. Spoof lang. Gagayahin ko lang ang video ko yung tungkol sa sinigang. Pag nagugutom ako, kakain ako sinigang. Kung gusto niyo makita, andun sa andun sa tag dito. Nasa page, nasa Hope Yung Makaduday page. Andiyan, nakapin lang naman yan. Ayun lang, para spoof lang yun. Tapos, parang na-enjoy ko, sinundan ko na nung 50 pesos challenge na ulam. Pero hindi talaga intention na mag-vlog. Ayoko talaga maging vlogger. Tapos, yun, ginagawa ko lang ending, ginagaya ko na, salamat sa panonood. Parang ginaya ko lang talaga, spoof lang talaga siya. Kaya hindi ko naman nililabel yung sarili ko na vlogger talaga. Pero, ayun lang, siguro dahil sa pangalan na rin ng page, wala akong maisip, Sangko Vlogs. Kasi, ayun, trip nga lang. Kasi yung ngayon sinigang nga, ang daming nag-like, ang daming nag-share. Tapos may nag-comment na isang vlogger, gawa ka na ng page. Gawa kaya ng page. Di gumawa ako. Tapos nung paggawa ko ng page, in-upload ko yung sinigang, walang nanuor. Kakunti yung nanuor. Mas marami talaga yung unang upload sa profile. Anyway, yun. Hindi ko talaga intention na maging vlogger o gumagawa lang talaga ako ng mga video. Pero siguro it is what it is na lang. Na ayun na yung Tapos doon na rin ako na parang nakilala kasi pag nanonood kami ng mga stand-up comedy dati, yung nanonood pa lang ako ng stand-up comedy dati na mga shows na i-document ko rin. Siguro para naging naging mini vlogs na rin. Kasi yun ay naging pagkakilala, naging label. Pero hindi ko talaga ulit-ulit. Hindi ko talaga naging intention na maging ganun yung mga contents. Basta kung lang makakapagpasaya o mga kalokohan na pwedeng gawin. Ayun lang naman. Yan, tulad dito, hindi naman to vlog. Hindi ito podcast. Hindi ito vlog, hindi rin to podcast. At ayun, nasa na ba ako? Nawala na ako. Patalon-talon yung story. Hindi, ito. Yung sa motor nga. So, nag-start yung pagiging mas eager ko na magkamotor nung nag-start na yung stand-up comedy journey tsaka yung pagpunta-punta namin sa mga kung saan-saan lugar. Kasi, bala ko rin sigurong, sige, natanggap ko na rin eventually na, sige, mag-vlog ako, pero hindi yung usual na vlog na talaga may matututunan ka. Yung lang, parang spoof lang din tulad ng mga naunang videos. At yun, so pagpunta-punta namin sa mga lugar-lugar na yun, mahal ng pamasahe, ganyan. Tapos mga pagpunta, yun sa mga kinakainan namin, sa mga sa mga pansitan na pinupuntahan namin, ang hirap rin mag-commute kasi yung iba hindi talaga accessible sa mga, hindi lang siya isang jeep, isang bus, tricycle ka pa. So meron mga sulok-sulok kaming napupuntahan. At mas maganda, parang naisip ko parang maganda ring magmotor. Matagal ko na rin ginusto pero on-off din yung decision. Kasi unang-una, nakakatakot din sa daan, lalo ng mga balita ng mga na-aksidente. Tapos parang
Ganon din, ayaw din ni Ira ng mga ganon, mga video na nakikita niya. So, natatakot din siya. Pero ang pinaka main reason talaga kung bakit hindi pa ako nakakuha ng motor noon, o hindi ako kumuha ng motor noon, kasi wala akong budget. Mahal kaya ng motor. Mahal ng motor. Pwedeng installment, 'di ba? Pero mamaya pag-uusapan natin 'yun. Pero ngayon nga nitong late 2004, 2024, tas ngayong January, medyo nagkaroon tayo ng decision, nag-decide na talaga tayong kumuha ng motor. Tapos kasi may mga lugar nga na may mga plano tayo talagang puntahan, lalo na yung mga may mga nakikita kami ni Ira na ang sarap kainan nito ah. Hindi kami natutuloy kasi parang ang layo. Hirap puntahan. Meron sa north, meron sa south, meron sa Pasig, sa loob. Yung iba malalapit pero syempre mamamasahe ka pa rin, di ba? Isa pa pala talagang reason kung bakit ako nakapag-decide ngayong January na magkaroon na ng sariling service, yun nga, nabibiyayaan tayo. Meron tayong mga blessings tungkol sa shows. Meron tayong mga blessings na nakukuha galing sa shows ng stand-up comedy. Meron tayong mga blessings na gig na napupuntahan pagdating sa stand-up comedy. Hindi lang gig kasi may mga open mic din na malalayo rin yung lugar. Tapos may mga shows na malayo, lalo na kapag nag-show sa 19 East. Ayan. Hindi naman tayo buwan-buwan nandun, pero syempre sa isang taon siguro nakakailan rin na nalaline up tayo doon. Tapos meron din mga shows sa QC, sa Timog. Kapag nag-aangkas ako, so nag-aangkas ako doon mga 300 plus ang pamasahe, one way lang yun. Nakaangkas ako noon. Tapos kapag dalawa kami ni Ira, nasa 700 plus kapag pupunta kami sa 19 East, 700, 600, mga ganun. Mahal ng pamasahe. So ang laki ng gastos talaga. Ayun, kaya ngayong January, nag-decide na rin talaga ako na sige, kailangan ko na talaga ng service. At yun nga, nakakuha tayo ng unit ngayon, pero kwento ko lang kung paano ako naghanap. Baka makatulong sa mga gusto ring magmotoreyan. At ang pinaka-inaalala ko kasi bago ko kumuha ng motor, yung taas ng interest. Diba sabi ko babalikan natin yung installment. Kapag nag-installment ka kasi, isa ako sa mga tao na ayoko nagbabayad talaga ng sobra, ng overprice. Siguro hindi rin masasabing overprice kasi nga may inflation, tapos matagal namang babayaran kapag installment. Pero nanghihinayang pa rin ako sa babayaran ko na sobra. Kapag, halimbawa, kumuha ko ng worth 100k na unit, after 2 to 3 years na installment, kung sinasum up ko kasi yung babayaran ko, parang umaabot ng 60% yung interest, 80%. Meron pang, nakausap ko yung pinsan ko na isa, halos more or less 100% talaga yung patong kapag installment ang ginawa mong pagkuha dun sa motor. And kung isipin mo 100k yung price, yung principal na babayaran mo, yung base price ba tawag, SRP, 100k, tapos after ilang years makakagastos ka ng another 100k, another 80k, 60k. Yung pera na yun pwede mo pa siyang magamit sa ibang bagay. Pwede mo siyang igastos sa ibang mas gusto mong trip, mas mahalagang bagay, sabihin natin. So nanghihinayang talaga ako. Kahit sabihin hindi mo na mararamdaman yan kasi buwan-buwan mo naman yung babayaran, hindi mo mararamdaman. Pero syempre kapag iniisip ko pa rin, kahit sabihin natin di ko ramdam, kino-compute ko, and nanghihinayang ako sa sobrang ganong kalaki. So ayoko magbayad ng ganon. Kaya pinilit ko talagang makaipon o kahit at least mataas yung down payment. Kailangan ayoko nung down payment na, halimbawa, meron kasing down payment na zero down payment pala. May zero down payment, merong down payment na 2,000, 5,000. Pero sisingilin ka naman nun sa interest naman.
Tapos mataas yung monthly mo, hindi ko rin kaya magkaroon ng ng additional monthly bill na sobrang taas. Merong 10K, may 8K. Para sa akin, malaki na yun. And ayoko ng ganun kasi siyempre mai-stress ka pa. Pwede ka pang ma-short kasi may hulugan ka pang ganun kalaki. Pero nakahanap tayo ng paraan para at least mabuo natin yung full amount ng motor. Kasi pag-usapan rin natin mamaya kung anong benefits or anong pros ng pagkakaroon ng pag kinuha mo siya ng cash sa kasa compared sa kukunin mo siya ng installment doon. Wala akong malaking cash, hindi ko siya sariling pera. Basta nakahanap lang tayo ng paraan para makakuha ng unit. Pero undecided pa kasi ako doon sa unit. So ang ginawa namin kasi, di ko alam kung anong kukunin ko. Di ko alam kung anong unit, pero may naiisip na ako. Hindi pa lang ako decided. May pinagpipilian ako. So ang ginawa namin, early January, nagpunta kami sa Casa. Casa ba tawag doon? Basta sa pinaka-dealer ng brand na yun na gusto ko. Tapos pagpunta namin, nakita ko yung gusto kong brand, parang medyo malaki to Hindi ko inasahan na malaki yung unit. Yung ADV 160 nga. Hindi ko inaasahan na malaki, na ganun kalaki. Kasi pag nakakita ko ng ADV 150 sa daan, parang sabi ko parang kaya ko yan. Parang maliit lang naman abot ko yan. Pero pag tingin ko dun sa 160, parang iba, parang mas malaki. So parang parang ayoko pala nito. Tapos sabi dun sa pinuntahan naming brand, sige sasabihin ko na Honda. Siyempre nasabi ko na yung unit. Sabi rin sa Honda, sir, try mo kayong sakyan para makita mo kung komportable ka. Buti mabait. Hindi ko alam kung ginagawa sa ibang sa ibang Casa o ibang dealership. Pero pinasakay ako sa 160 sa ADV1. Sabi ko parang taas. Naka-tiptoe ako, naka-TR. Parang di ako komportable. Kasi yung sinasakyan ko motor dati, Wave, yung motor namin dati. Tapos, hindi na ako nakakapag-motor simula nun. Meron ako nasasakyan mga nahihiram, mga XRM, pero hindi siya ganun kataas. Kaya naman, click. Yan. Tapos pag upo ko dun sa 160 naka-TR, tapos ang laki. Parang hindi ko kayang i-drive. Tapos ang ginawa ko, try natin sa sabi nung lalaki, try natin sa PCX o kaya sa NMAX. Okay, try natin. Na-try ko, ganun rin. Malaki rin. Lapad. Ang ko sa PCX, parang jet ski siya. Mas malapad, parang ang lapad sakyan. Hindi ko rin kaya kontrolin. So, nag-decide ako na, tas NMAX rin, parang ganun. Ayoko hindi ako sanay sa mga motor na malalapad. Tas, hindi ko nasakyan yung click. Pero nakasakay na ako ng click, nakapag-drive na ako. So, parang naisip ko na, parang ganito na lang kaya kunin ko. Tapos, nung time na yun, nagpa-quote ako. Magkano ang pag ganitong down payment, magkano yung monthly, magkano ang cash, tapos magkano ang monthly ko kapag ang terms ay 12 years, 12 months, 24 months, 36 months. Siyempre, ganoon talaga. Tapos, nakita ko, ang laki pa rin. Malaki talaga interest kasi normal naman talaga yun. So, ang ginawa ko, humanap ako ng ibang dealership. Nasabi nung bayaw ko, nakapag-usap kami minsan na mura sa Moto Express. Tapos tinuro niya nang napadaan kami sa Cainta. Punta ako sa Moto Express Cainta, siguro 2 days after ng pagpunta ko dun sa Honda. Sa Moto Express Cainta, nakita ko mas mura yung SRP, mas mura yung unit. Nagpa-quote din ako. Sabi ko magkano ang down payment, magkano ang monthly kapag ganito yung terms. Binigyan naman nila ako. Tapos walang tinanong ko kung may stock sila ng, marami kong tanongan siguro na sa akin, na nainis sa akin. O baka trabaho naman talaga na yun, sanay na sila. Yung sabi ko, magkano ang ganito, may stock ba kayo ng ADV, may stock ba kayo ng PCX, ng NMAX? Kaso wala nga daw. Ngayon, babalitaan na lang daw ako kapag meron. Pero at least kinuha ko pa rin yung quotation. Tapos nakuha ko yung number nung dealer. Ang tawag dun, yung agent, nakuha ko yung number.
sa Viber. Tapos doon siya nag-update. Tapos tinanong ko pa, parang nakapag-decide na ako kumuha. Tinanong ko, meron po bang stock ng ganito? Tapos, pwede po bang mag-test drive? Yung pala, pwede ba ako mag-test drive? Kasi, nasakyan ko yung unit sa Honda, nasakyan ko yung mga unit, pero hindi ko talaga na-drive. So, hindi ko alam kung magaan naman siya pagka dinadrive na. Kasi sabi naman nila, mabigat lang siya pag sasakyan mo kapag still, pero kapag idadrive mo na, gumagaan naman. Madali na rin siyang imaneho. Tapos hindi pala pwede yung ganyan, yung test drive. Kasi sabi niya, sir, hindi po kasi brand new yung unit. Pero kahit sana mayroong mga lumang unit na pwedeng ipa-drive sa mga bagong mga customer, pwede no? Kahit sa hindi ko naman i-drive sa malayuan, hindi ko naman i-drive sa Marilaki yun. Kahit doon lang sa sa area lang, para lang malaman kung magandang imaneho. Pero hindi nga daw. Tapos nakapag-decide na akong kumuha, pero sabi nung dealer, nag-chat ulit sa Viber, sabi, sir, meron ng available na unit. Pero ito lang ang kulay. Ito lang yung kulay na na pwede, na available. Sabi, yun lang talaga yung gusto ko. Sabi ko, sige. Kaya lang ang problema, wala pa akong pambili noon, wala pa akong cash. Kasi kailangan mong sa bangko bago ka makapag-withdraw ng ganong kalaki. Ewan ko, depende yata sa account na hawak mo. Siguro kapag platinum o mga gold or mga silver yung mga mo, yung matataas na kalibre ng account ang hawak mo, baka pwede mag-withdraw ng ganong kalaki na pwede nang ipambili talaga ng motor o ng sasakyan. Pero yun sa akin kasi, normal na lang yun, na savings eh. So, kailangan pa namin mag-withdraw ng ilang beses. Ilan lang ang limit sa BPI. Inaano ko yun, baka makatulong pala kayo kasi minsan, kasi one time, na-i-change ko yung limit, pero hindi naman nababago, ganun pa rin. 20k pa rin per day yung kaya kong i-transfer. Kaya kong withdraw. Tapos kaya kong i-transfer 10k. Yung unit nga na kukunin namin na pag-desisyonan ko, 167k, 166.9. So bago kami maka-withdraw ng ganong kalaki, kailangan namin mag-withdraw ng ilang araw para mabuno yung amount na yun. Hanggang sabi nung dealer, after 2 days yata, sir, wala na. Nakuha na yung unit. Balitaan na lang kita ulit. Hindi, naghintay lang kami kasi hindi naman talaga kami nagmamadali. Basta lang magkaroon ng service. As habang naghintay kami, withdraw lang ng withdraw. And nung nabuno na namin yung amount, ilan siguro mga after 6 days yun. Na-chat ko yung dealer, wala talaga. Wala pang unit. Kaya ang ginawa ko, nagtanong na ako sa kapatid ko. Sabi ko, baka may alam kang nagpapakash ng ganitong motor. Kasi may sasakyan din sila, baka may kakilala, tapos may motor din, baka may kakilala. So ang ginawa niya, nag-PM siya ng mga dealer, naghanap siya. 4 na account pa lang yung chinachat niya, may nag-reply agad na G sa cash. At yun yung isa sa mga mahirap daw hanapin talaga. Mahirap maghanap ng cash, mahirap maghanap ng pambayad na cash, pero medyo mahirap din. Hindi pa pala doon natatapos. Mahirap din maghanap ng magbebenta ng cash. Kasi nga, babalik nga tayo dun sa installment. Mas gusto daw nila yung installment. Kung meron nanonood na agent na mga motorcycle dealer, patunayan nyo, comment kayo. O PM nyo kung mali naman yung sinasabi mo eh. Ayan, mas prefer daw talaga ng mga dealership ang installment. Kasi sabi ko kanina, laki ng interest, umabot ng 60, 80 or hanggang 100% yung kikitain nila. Although abutin pa ng 2-3 taon, pero still, 'di ba? 3 taon tas kikitain mo 80%. Kaya hindi natin sila masisisi kapag talagang prefer nila 'yun. Yun nga lang kasi hindi dapat nila pinagpipilitan na cash lang. Sir, installment lang kami, hindi kami pwedeng cash kasi nasa batas din yun. Kaya yun, kapag nagtatanong talaga sila sa bawat dealer na pupuntahan ko, ang tanong lang, sir, cash ba o installment? Puro ganyan. Tapos kapag installment, kapag cash, para medyo umaatras sila. Tapos meron pa so nakapag-decide na kami, kukuha kami may nag-PM nga sa kapatid ko.
dito, tas may gantong unit, kaka-deliver lang, available siya for cash. Kasi sabi ko, dito tayo kumuha. Pero, medyo malayo kasi. Siguro, 1, 2, 3. 3 bayan pa yung pagitan sa amin. Yung itong bahay, tapos, dun sa dealership na nag-confirm. Sabi ko sa kapatid ko, sige sabihin mo, i-ano na. Parang, hindi ko nung sinabing ipa-reserve, pero basta sabihin mo, sige. Tapos nung araw na kukunin na yung unit, sabi ko sa kapatid ko, pupunta muna kami dito sa sa Taytay. Tatanong namin kung nagka-cash din sila. Kasi at least mas malapit sa amin. Tsaka hindi na ako lalayo, ilang bayan pa yung ita-travel para makakuha ng unit. Kasi kung merong ganun din na terms, syempre dito na tayo sa mas malapit. Sabi ng kapatid ko, sige sabihan mo lang ako. Tapos pagpunta namin rito sa Taytay sa Moto Express, sinabi namin na, pero naisip ko na rin na hindi ko na rin patatagalin. Kasi ang plano parang magpapaquote pa, sasabihin na yung mga life hack nung nababasa ko sa Reddit, sasabihin na papaquote, ganito po yung down payment ko, magkano po yung monthly ko. Tapos pagbayaran na, sasabihin, ay cash na pala. Diba? Parang itatanong muna, may stock po ba kayo nito? O magkano po yung down payment? Ay, ayos. Ay, yung monthly. Sige, ganyan. Tapos kapag ipaprocess na raw yung papel, sabi ko, ay cash na pala. Para lang kumbaga, lalansihin mo na nakala nila magpapa-installment ka. Tapos, ika-cash mo pala. Kasi, para malaman mo na merong unit, na merong available unit. Kasi, merong time na sasabihin nila, kapag sinabi mo daw cash agad, walang unit. Pero pag sinabi mong installment, may stock. Pero hindi ko na ginanon kasi ang gusto ko lang malaman kung papayag sila dun sa terms na gusto namin. Tapos pagpunta nga namin sa Taytay, may sumalubong sa amin. Sabi ko, may po ba kayo? May ADV po ba kayo? Parang hindi nga yata sinagot. Ang tanong agad, cash po ba or installment? Sabi namin, cash sana. Sabi bigla, wala. wala raw stock. Walang deliver. Sabi, utos lang din po kasi ng boss eh. Pero kasi, bawal talaga yun. Kahit nasa DTI sabi nga ng iba sa Reddit, i-report mo sa DTI. Hindi ako yung sinasabihan. Yung mga nagpo-post. I-report niya sa DTI. Tingnan mo kung magkakaroon ng pagbabago. Baka bigla maging available yung stock. Tapos may na-chat din ako na medyo malapit din. Talagang tahasan yan sinabi. Installment lang kami, sir. Kasi sana mabigyan ng choice rin yung mga mamimili. Kasi kaya nga nag-iipon. Matagal inipon yan. Matagal, hindi naman siya basta kinuha. Hindi lang siya basta napulot. Talagang inipon kasi ayaw magbayad ng malaki. Yan, tulad ko, ayaw ko magbayad ng interest. Kaya hanggat maaari, kung makukuha na agad yung unit, makuha dun sa SRP lang. Kasi wag na lang sana nilang pilitin na installment mo na para magaan din ang bayad sa buwan-buwan. Pero pag in the long run, sobrang laki talaga ng interest nun. Ayaw ko nga ng ganyan. Kaya tinanong ko lang agad kung cash or installment. Pag sinabing hindi, hindi pwede sa cash or walang stock, sige, alis na. Punta na ako rin sa kinausap ng kapatid ko. And wala talagang wala talagang pumapahayag bukod doon sa naka-chat ng kapatid ko, which is sa Moto Express naman din siya, pero sa Teresa Rizal. Ayun, shout out nga pala sa mga mababait sila roon, yung manager pala roon. Gulat ako pagpunta namin. Kabatch ko pa pala. Tapos mabait sila, nag-assist ka agad, hindi naman pinahirapan. Hindi katulad ng nababasa ko rin online na kapag sinabing pag meron daw kumukuha ng cash, matagal, parang aabutin pa ng gabi. Tapos uunahin yung mga nag-installment, mabilis lang yung process ng papel. Doon hindi. Kung papayag talaga sila. Kaya shout out Moto Express Teresa. Quality kayo. Shout out sa kabatch ko, si Bola, si Rindel, tsaka rin sa nag-assist kay Miss Kathleen. Ayan, kung gusto niyo kumuha ng unit, ng motor, kahit cash fine or installment, punta lang kayo sa Moto Express Teresa. Yung mababait sila roon. At ito pa yung funny story. Funny story ba? Kasi nag-decide akong kumuha ng motor pero wala pa talaga yung unit. Di ba, wala pa. Tapos mga early January, bumili ako ng action cam. May action cam ka na, wala ka pang motor. Tapos yung action cam, meron silang package na motorcycle kit. Ang una parang vlogging kit lang.
Meron siyang stick, tsaka extra battery. Tapos merong nag-offer din yung nagtitinda na. Merong sir, motorcycle kit. May mga mount, may mga clamp. Additional 4K ata yun. O additional 5K. Ako, gusto ko rin. Sige, para pag bawa nagkaroon na ng, kung magkakamotor man, di may tayo may panlagay na. So, kumuha ako ng motorcycle kit. Kahit walang motor. Tapos nung papunta kami dun sa Teresa nga. So, galing kaming Moto Express Taytay. Kumain muna kami sa SM Taytay. Pagkakain namin, bumili kaming helmet. Kasi decided na kami, pagkagaling naming Taytay, diretso na kaming Teresa, kunin yung unit. Anong nangyari? Bumili kaming helmet. Na may helmet na, wala pang motor. Edi sabi ko, pagka hindi na approve, edi wala. Uuwi tayo may helmet pa rin. Nung naghahanap kami ng helmet, punta kami sa Spider muna. Napansin ko sa Spider, walang kasya sa akin. Laki ng ulo ko. Kasi makakapal yung foam nila. Makakapal yung foam. Ang size ko sa Spider, double XL. Parang sikip pa yata yun. Yung large, hindi talaga kasya. Lalo yung medium. Yung large, masikip, hindi pumapasok. Yung double XL, medyo okay rin. Pero sobrang laki na. Tsaka, tsaka walang available na, wala akong nagustuhan kulay. Parang ganyan. Double XL ang double XL nila, purple. Hindi naman, ayoko na mag-helmet ng purple. So, ang ginawa namin ni Ira, punta kami sa isang shop. Doon sa Evo naman. Doon, nakakuha kami ng helmet na maganda. Ang size ko lang doon, medium. Medyo masikip siya sa akin. Pero kapag large kasi, kapag gumaganon ako, pag ginagalaw ko ulo ko, maluwag. Parang medyo maluwag. Tapos sabi naman ng dealer doon sa sa Evo, dealer ba tawag? Kasi staff. Luluwag din naman yan ng konti kasi yung foam, numinipis talaga siya over time. So itong medium na nakuha ko sa Evo, kasya sa akin, medyo sikip konti. Pero luluwag pa naman. So, kaya sakto na. Tsaka hindi naman siya ganun discomforting. Hindi siya, walang masyadong discomfort kapag suot ko. Hindi rin siya ganun sobrang ipit na ipit. Sakto lang talaga na may konting sikip na tingin ko yun yung allowance na kailangan kong mapaluwag or overtime luluwag siya tapos magiging sobrang sakto na. So yun, Evo ang nakuha namin. At may dala nga kaming helmet sa jeep. Nag-jeep lang kami papuntang Teresa. Tapos pagpunta doon, inassist na agad kami. Mabait sila. Tapos wala naman masyadong ginawa, paperworks. Wala pa yata kaming 30 minutes doon o mga ganun, 30 minutes nga ang inabot. Kaya again, dito sponsored pero kung may bala kayong pumunta, i-PM nyo Moto Express Teresa o punta lang kayo doon para ma-assist kayo. Tapos pagkakuha namin ng unit, ang taas nga nung sabi ko kasi ADV 160 mataas pero sige, ito nakukunin natin para okay na rin pang sports bike. Pang kasi din yan para kung may mga lubak-lubak. Pang kasi ang ADV, di ba? Sports bike, pang kahit hindi naman sobrang rough road. Pero tingin ko mas kakayanin niya yung ganong mga kalsada compared sa ibang maliliit na kaha. Pagdating naman sa makina, sabi nila na pare-pares lang ang makina. Yung kaha lang talaga. Tsaka siguro yung ibang features, yung suspension, yun ang kaibahan sa ADV. Kaya niya yung mga pangtagtagan talaga. So yun na yung napag-decidean nga namin. Ayun, mataas. Pag drive ko, syempre siya, national road. As traffic pa. Hindi ako, medyo gumagewang pa. Kasi hindi pa nga ako sanay ganun kalaki, medyo gumagewang. At tapos binisita namin yung kapatid ko. Kasi taga doon lang din yun. Tapos pinakita namin na, ito na yung nakuha namin motor, ganyan, kwento-kwento. Tapos nung pag-uwi, thank you nga pala sa kapatid ko. Bagay, nag-thank you na ako sa kanya sa PM, pero ipapublic na. Tingin sa kapatid ko, naghanap nung dealer. Tapos, pag namin, medyo nag-e-enjoy na kami sa pagdadrive. Kasama ko si Ira. Dumaan kami sa Morong. Yan, rito sa Morong, dumaan kami. Pero gabi na kasi. Dadaan pa sana ako dun sa kuya ko. Pero gabi na. Tapos may kukunin pa kami may pasok pa si Ira noon ng gabi. Yung laptop niya kukunin sa office kasi nasira. So, kailangan naming kunin para makapag-work from home. So, ang ginawa namin, nakatigil ako sa SM Angono. Sabi ko, tara, BGC.
So yun, pagkakuha nung hindi pa kami nakakauwi. Punta, diretso agad ng BGC, walang plaka, wala lahat. May documents naman. Tapos, ayun, nasanay na rin na galing BGC, kung saan dumaan kami sa Pasig, sa loob ng Pasig, nag C5, Kalayaan, sa loob ng BGC. Medyo, yun, na-enjoy ko lang yun kasi pagkakuha ng unit, talagang hindi mo na namin inuwi, diniretso namin sa sa kung saan. Tapos kinabukasan, may pinuntahan pa kami nun eh. Hindi, pala kami. Yung kasi Friday nakuha, Saturday medyo muna. Wala kaming napuntahan. Sunday naman, pumunta naman kami sa Binangonan. Ayan, dumalaw kami sa ate ko, sa mga kamag-anak. Kamag-anak, kapamilya pala. Sa ate ko, sa nanay ko, ayan, mga kapatid ko. Tapos nung after ng Binangonan na yun, dumiretso kami sa Antipolo. So imagine na parang kakakuha lang ng unit kung saan na namin dinala. Ayun, siguro nag-enjoy yata kami masyado. Tapos yung mga daan na yun, nadaanan agad namin na hindi ko na-imagine na mararaanan ko na nakasakay ako sa motor. At ito nga palang, meron akong gagawing video gamit yung action cam na nabili namin. Hindi ko pa siya alam gamitin. Hindi ko pa alam kung paano mag-function talaga. So kailangan ko pang i-practice. Pero meron kaming video na gagawin. Yun nga, yung pagpunta namin sa Antipolo kasi may pinagawa kami ron sa motor. Sa kami nagdaan nun eh. Mahabang parang. Mas madali nga naman yung raan roon. Tapos yung pangalan nga pala ng motor, naisip ko. Sabi nila hindi naman kailangan, pero pag pinangalanan mo daw, mas tatagal. At ang pangalan ng motor na naisip ko, Hapoy. Hapoy kasi, ito yung story nun eh. Yung hapoy ay 2 words na pinagsama. Di ba minsan kapag nagta-type tayo, nagme-message tayo ng happy, biglang matatypo ka maging hapoy. Medyo natatawa ako dun sa word na yun. Hapoy. Pag nababasa ko, ba't hapoy? Kasi parang, ako lang ba? Ako lang yata. Tatatawa ako pag nababasa ko. Happy, pero typo na nagiging hapoy. Hapoy. Tapos ngayon naisip ko, 'di ba happy naman talaga yung word na sasabihin ko. Hindi, yun na yung isang word, happy. Ngayon, meron ako mga kaibigang Bisaya na naririnig ko na sinasabi, kapoy. Ang kapoy sa Bisaya ay pagod. Pagod, kapoy. Ngayon naisip ko kapag nagmumotor daw, sinasabi rin ng mga napapanor ko. Nanonood rin kasi ako ng mga nagba-vlog na nagra-rides kung saan pumunta. Yung gusto ko rin yung gawin one time. Hindi lang one time, pero gusto ko rin yung gawin. Nakakapagod. Kahit naman hindi mga vlogger, sabi nila nakakapagod mag-drive. Pero yung pagod na yun, tingin ko kapag magmumotor ako, masaya. So, kapoy, pagod ka, pero masaya ka, happy ka. So, happy tsaka kapoy, hapoy. Ayun yung pangalan ng motor. Ngayon naman, hindi pa ako masyadong hindi pa naman, kasi ilang araw. Hindi pa naman tayo fina-fail ni Hapoy. Tapos papaliguan natin siya. Basta yung sa video. Hindi ko lang pinaliguan kasi iniwan namin siya din. Basta sa video mapapanood nyo kung anong pinagawa namin. Medyo nanonood na rin ako ng mga video kung paano mag-alaga ng motor. Kung meron kayong mga tips pala, sabihin nyo. Kasi baguhan lang talaga ako. Newbie talaga ako pagdating sa ganyan. Yung motor namin dati, hindi naman ako nag-aalaga nun eh. Hindi ako nagpapaligo, hindi ako naglilinis nun. Ginagamit ko lang talaga. Kapag may sira, hindi ako nagdadala sa kasap. So ngayon lang talaga yung first time na nagkaroon ng sarili. Sana maalagaan natin. Sana tumagal. Ang pa dito, ang dami ko nakikita sa mga groups na ang daming accessories na kailangan. So, medyo magastos rin pala. Pero kung hindi naman ako ganun ka gastos. O kasi ayoko nga ng gastos. Hindi ako ganun ka eager na lagyan ng sobrang daming accessories yung motor. Basta meron lang service. At ayun nga, nagamit ko na yung motor. Nakapunta na kami nahatid ko si Ira sa BGC. Tapos nakapunta ako sa open mic sa Malate. Manood kayo kung meron kayong mga Thursday night, wala kayong gagawin, tapos malapit kayo sa Malate, sa Default Pub. Andiyan kami lagi every Thursday.
na hindi ko nagagawa regularly last year kasi malayo nga. Ang mahal ng pamasahe, 500. Umabot ng 500. One way ba yan? Hindi, kasi mag-UV tapos. Hindi, basta around 500 ang nagiging pamasahe. Syempre, ano na rin, masakit na rin sa bulsa kapag regular na ginagawa. Ngayon, yun, nagamit ko yung motor pagpunta dun sa open mic. At meron pa akong, ito pa, isa pa palang kwento. Pagpunta ko dun, nag-Waze lang ako. So, ang ginawa, pinadaan ako sa EDSA. So, yung kabago-bago ko nagmo-motor, nakaraan ako sa C5 sa Pasig. Tapos ngayon, EDSA naman agad. Siyempre, alam nyo naman kung ano ang image ng EDSA pagdating sa traffic, pagdating sa mga sasakyan. Tapos nakailang ko, kasi hindi rin ako sanay mag-Waze. Hindi ako sanay mag-Waze na mali yung pasok ko sa pagliko ko sa EDSA from Ortigas Extension, tas EDSA, mali yung pinasokan ko. Pero same pa rin naman ang nilabasan. Tas mali na naman yung pinasokan ko, pumasok ko sa underpass, yung pala, dito ako dapat kakanan. Yung pang tapat ng Star Mall, dapat mag-Shaw Boulevard. Pero hindi, dumiretso ako dun sa underpass. So mali na naman. Kaya napahaba talaga yung travel ko sa EDSA. Hanggang makapunta ako sa Malate. Pero naraanan ko, dahil sa pagkakamaling yun, nadaanan ko yung Biringan City ng Maynila. Yung, Rockwell. At nakita ko, medyo may maganda rin nangyari. Kahit mali yung napasukan. At dun yung yung sinasabi nila na, it's not the destination, it's the journey. Lang yan, parang naging pampalubag loob ko na lang. Tapos yung pagdating ko sa open mic, kasi merong isang comedian rin, si Franz Opinaldo, na naka-dreadlocks din. Yan, nagmumotor talaga yung papunta sa sa default or sa kung saan saang mga venues. Ngayon, sabi ko, saan siya dumadaan? Nag-EDSA ba siya? Sabi niya, ba't tong ka dumaan? Kahit hindi na. Sabi ko, doon ako tinuro ng Waze . Buti hindi ka na kung ano nangyari kasi may mga kasabay talaga akong truck sa EDSA. Hindi naman ganun sobrang lalaki. Tsaka hindi naman sobrang sisikip kasi medyo maluwag din. Pero may mga kasabay ka talaga mga sasakyan na malalaki. Daw ingat lang talaga. Yung buti nga wala nangyari. Mabait si Lord tsaka si Hapoy. Iningatan tayo. Pero yun, nagdaan pa ako ng EDSA, kung saan pa ako sumuot. Nagdaan pa ako sa Bonnie Avenue ata yun. Basta, ang dami kong sinuotan. Tapos nung pauwi na, sabi ko, sabay na lang ako sa France. Sige, sabay ka sa akin. Ang ginawa niya, Taft. Tapos, isang diretso lang pa Ayala. Tapos, Kalayaan. Pumasok kami ng Pasig para makita yung walang traffic na daan. Hindi na ako nag-C5. Nakarating naman ako sa bahay ng maayos. Tapos, yun lang pala, kasi hindi ba't kaya wala sa Waze yun? Yun dapat yung maganda sa Waze. Siguro ang nilalagay sa Waze yung mas madali, mas madali kang makakarating, mas maigsing distance. Kasi yun ang niraanan namin sa Pasig pa uwi, kung saan pa kami sumingit, sumuot. May mga humps. Pero at least walang ganong karaming sasakyan. At ayun na, sana tumagal tong unit sa atin. Kung meron kayong tips, isa rin to sa gusto kong itanong sa inyo. Kung meron kayong tips sa mga newbie na nagmumotor, kung meron kayong mga tips paano mapatagal or maging mas humaba ang buhay ng unit. Kasi ako yung pag ako may gamit, hindi ako yung palit ng palit. Lalo pag ganitong mga gamit na inipunan mo talaga or malaki yung hindi siya yung mahal. Sige, sabihin natin mahal kasi mahal na sa akin yung mga ganyang presyo. Kapag kahit nga kahit worth 5,000, 6,000 na gamit, bago sapatos, wala pala akong ganun. Itong PC na to, ginagamit ko. Siya hindi siya pangmalakasang PC. Basic lang talaga yung kaya niya, pero gusto ko siyang patagalin. Iniingatan ko talaga. Lalo what more yung mga motor ganyan. Kaya kung meron kayong tips talaga na mapapatagal natin yung buhay. Kasi wala naman akong balak palitan yan in a year, in 2 years, in 3 years. Gusto ko matagal talaga yung gamit na mga yan. Kung meron kayong tips, comment nyo lang or PM nyo ako. Salamat sa magiging tips. Nanonood ako ng mga video sa YouTube. Kahit nga paglilinis, pinapanood ko pa para maingatan talaga natin. So sana maingatan natin ng maingat
na maayos para tumagal at may service pa tayo sa mga trip natin sa buhay. Pagpunta-punta sa mga kainan, pagdalaw sa mga mahal sa buhay, mga show, stand-up comedy shows, stand-up comedy open mic. Yan talaga yung mga purpose niyan para may service tayo. At ayun, convenient rin. Convenient talaga, yung convenience rin. Ingat lang talaga sa daan kasi baka may makasabay tayong mga Superman, mga kamote sa daan. Wala pa naman sa ngayon. Pero sana kung may makasabay man wag na sila mandamay. Diba? Kasi risk talaga yan sa iba. Yung public roads para sa lahat yan, hindi lang para sa mga karerista. Hindi talaga para sa mga karerista. So sana, yun, so makakarinig nito na nagbabiyahe, ingat palagi. Though meron talagang time na meron tayong mga pagkakamaling nagagawa, ganyan. Pero at least hindi natin sinasadya, alam mo yun. Sana wag nating sadyain kasi magiging hazard din tayo sa daan. Dapat safe yung daan para sa lahat. So, yun lang. Kung meron kayong tips, again, maraming salamat na i-share nyo sa akin. Kasi maganda yung tips na first hand. Alam mo yun. Meron akong pinsan nagbigay ng tips paano maglinis, kung paano gagawin yun. Thank you. Si Andong yan. Lagi kong sa t-shirt rin siya. Isang bumili ng t-shirt. Si Andong. Ano pa? Ayun lang. Sana kung magkakasalubong man tayo sa daan, businahan nyo ako. Sabi, CS, paki. Kasalubong tayo, apiran, ganyan. Tapos, ride safe tayo. At sana tumagal yung unit. Ayun, salamat. Kung umabot ka rito sa pakikinig, maraming salamat. Again, The Comedy Crew, nood kayo ng mga stand-up comedy shows, punta kayo sa website, thecomedycrew.com at alexcalyaha.com. Nood tayo ng mga stand-up comedy shows abroad, dito sa Philippines. At yung Netflix special ni Alex, huwag natin kalimutan. Malaking bagay sa amin. Malaking bagay kay Alex at syempre sa The Comedy Crew. Sobrang laking bagay sa The Comedy Crew na makapanood kayo ng ganitong klaseng stand-up comedy special. At ayun, hanggang rito lang muna. Session 11, hindi ito podcast. CS De La Peña, hope yung makaduday. The Comedy Crew, hindi ito podcast. Session 11. Kita-kits tayo sa susunod. Hindi ko lang kung kailan yun. Peace out.